fair and true report, di ba? Hindi po libel yan. Correct. Kasi sinabi yun ni ganito eh. Oo. Ayon po sa kay ganito, kay BBM, ay magiging golden years tayo habang siya nakaupong presidente, ay mangingitlog ng gold ang mga manok. Sa Malacanang. Yan. Diyos ko po. Fair and true report. Oo. Di ba? Tama. Sabi niya, golden years eh. Ano nangyari, Mother? Nasaan yung golden? Yung pala, baog pala yung mga itlog. Baog pala ang mga manok. Baog pala mga manok. Yung itlog yun ang baog. Saya talaga eh. Kung sa madi ay, yan ang yung sinasabi ko, mga kababayan, na dapat wala na lang criminal, i-decriminalize na ba? Ang sangayon ako dyan eh. Matagal ko na sinasabi yan, huwag na yan gawin crime, yung libel. Kasi bahala na kami dyan, di ba? Yeah. Penalty nyo na lang kami ng multa kung gusto nyo. Eto pa, Kaya gusto ko, pag ako nasa kongreso, i-decriminalize natin yung libel na yan. Ay, di na yan bagay sa isang demokrasya. Dito's Mother, pati si former Congressman Mike Defensor, kinasuhan din. Ng? Di ba? Ng libel? Hindi, iba na naman. Ano yung kaso niya? Trafficking! Yung trafficking na Wow, tinatawag. alam mo, masakit yan, Kati. Qualified human trafficking. Mother, nagtataka rin ako. Kasi even si Claire Castro, may mga statements siya, meron siyang vlog na sinasabi niya na yung layout daw ng building kasi, connected daw sa hotel. Building ni Mike Defensor. Oo, tapos may KTV. So meron daw happy ending. So halatang may ginagawa. Okay, Claire Castro. Ano, may tunnel? May tunnel? Oo, may connected. Claire Castro, ang daming hotel na may karaoke. Okada, I think Soler, meron din. Maraming ganun kasi they have guests na ayaw na nilang lumabas para makiter na nila, di ba? Ako din nagkakaraoke ako. we love, sama di ba ng mga tayo? friends ko. Oo, masaya kaya yon. Stress reliever. Anong problema nila sa KTV? Yun, kasi nga, may human trafficking nga daw. Na may nangyayari prostituted women doon. Tapos, nakakatawa yung vlog ni Atty. Alam mo, Sabi? Congressman Mike Defensor, dapat ata kasuhan yun na rin. Uso naman ng kasuhan yun. Kasuhan yun ni si Claire Castro. Very malicious yung kanyang sinabi. Kasi sinabi niya na may happy ending. Kasi connected sa hotel. So, ibig sabihin lahat ng may KTV na hotel ba? Claire Castro, ibig sabihin ay may happy ending or may prostitution. So, i-check mong mabuti lahat ng mga malalaking hotel na merong KTV bago ka magbitaw ng mga salita. Kasi maling-mali yung naratibo. Hindi naman yan exempted si Claire Castro sa cyber libel. Oo naman. Kung kasuhan yan siya nino. Di yan. Di kasuhan nyo. Di ba? Kasi kung minsan ito, hindi na ito bagay sa sweldo niya. Sweldo niya, almost 300,000 nangungutya siya sa ng senador Di ba? Kaya inamon ko yung sampalan. Slap fight. Tinamon ko yung slap fight kasi saka hindi trabaho ng niya nasarasa niya ng sobrang to publicly embarrass, humiliate Senator Pia Cayetano is my sorority sister. Di ba? I think Mother, no? Kasi dahil wala silang ma-report, wala siyang ma-report na ginagawa ng gobyerno, yan ang trabaho niya. Tingnan natin yung elements ng trafficking dyan. Elements ng trafficking. Grabe naman to qualified human trafficking. Walang piyansa yan, Kati. Ano ba yan? Ayan, di ba? Si Atty. Matibag naman lahat na lang, para gusto mo lang dumikit ng ganyang kasong tindi naman yan parang ang layo naman ito ang may-ari ng building premises, ang kumpanya ni Mike Defensor. Yes, okay? yes. Yung KTV bar, nasabi ang company is called Chicago, ay nagrerenta doon sa kumpanya ni Mike Defensor. Okay? Yes. Ngayon, sinasabi ni Matibag na meron daw doon prostituted women sa KTV bar. Okay. Hindi ko alam paano niya nagawa yun. Entrapment ba yun o whatever. Okay. So, kailangan meron siyang complainant, private complainant. Yeah. Na sinabi, they're being prostituted there. And then they receive money and they see their customers there. Sabi naman ni Matibag, hindi naman sila minors. Nakita ko sa TV, mga adult naman na babae, di ba? So, pag hindi naman minors, wala namang presumption. Di ba? Yeah. So, iprove niya ngayon na itong mga babae ito, ewan ko kung may mga lalaki din, ay dinala dyan para i-prostitute.
Oh, dinala dyan. Kumbaga ay dyan sila siguro nakatira na o may kwarto sila dyan. Kasi ang trafficking po, kailangan dinala sila, ha? At tinago sila, dinala sila from one place sa isang lugar to another. Trafficking nga eh. Oh, hindi naman pwedeng sa loob ng bahay niya trafficking na. Teka. Ito ang elements. The act of recruitment. Si Mike Defensor ba nag-recruit doon sa kanila? Hindi nga nila nakita yung mukha ni Mike Defensor. Oh, hindi nga sila magkakilala. Nag-transport ba siya? Hindi rin. Nag-transfer ba siya o nagtago siya ng mga babaeng yun? O hindi rin. Nag-receive ba siya? Siya bang nag-receive ng mga babae nung dinala sa kanya? Hindi rin. Hindi rin. Kahit na hindi alam ng mga babaeng yun na sila ay ipoprostitute na. Oh. Ba? Yun. Yun lahat yan, tanungin nyo. Yeah. Oo. Kasi si Mike Defensor, hindi naman kanya yung KTV bar. Exactly. Oo. Nagre-rent lang. Nagre-rent lang sa kanya. Pakinggan natin nga. Anong explanation ni Mike dito? Ang matibag Ayan. na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng imbestigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami, ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder,
Eh, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon, ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo, huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan. Hmm. Pero, pinapalabas nila. By the way, narinig ko, sabi ni Mike Defensor, meron nga ang investor dito na senador. O kaya baka a frequent flyer. Ganun, ha? Yes. Parang, Actually, mas interesado ako doon eh. Oo. Kung merong mga, paano yun? Kung may CCTV na palang hawak si oo. kung Mike Defensor ng mga kliyente na Oo. lugar na yan. Tsaka meron pa daw cabinet secretary na investor din dyan. Oh. Oo. Dapat kasama yun sa kakasuhan. Mm. Kasi ang kakasuhan ni Matibag, hindi lang si Mike Defensor, yun din ng presidente at officers ng KTV Bar. Exactly. Kung Exactly. investor sila doon sa, o board of directors sila doon sa KTV Bar na Chicago ang pangalan ng company, dapat kasuhan din sila. Correct. Di ba? Oo. Kasi halata naman, di ba? Talagang, pero, tingnan mo naman yung ng trafficking, Mm. Yung elements Oo, ng bakit? human Alam mo, trafficking. isa pa yung kung bakit talagang parang ito ang sakit nito. Pati asawa ni Mike Defensor Yeah. ay kakasuhan nila. Yeah. Kung si Mike Defensor lang ang pakay ninyo na kasuhan nyo, bakit naman idadami nyo pa ang asawa? Di ba? Yeah. Tingnan nyo sa trafficking, the purpose of trafficking is exploitation Mm. or prostitution or sexual exploitation, Mm. forced labor, slavery, Yeah. servitude, or removal or sale of organs. Yeah. Ay nakalagay doon sa explanation ni Matibag, exploitation or prostitution of others. And take note adult yung mga babae. Yes. No? So they has to prove, Na may threat force. or use of force or other forms of coercion or binayaran para i-prostitute. Yes. Diba? So, ang negosyo, kumbaga, dapat ma-prove na mga babaeng yun ay kinuha nila ni Mike Defensor kung saan sila nakatira. Kunyari, nakatira sila Yeah. sa kung saan. Tapos, dinala sila dyan at Pinwersa sila. pinwersa sila o Na binayaran sila. mag-prostitute, yeah. Para ma-prostitute sila. Yung sarili nila. Ngayon, i-prove nila ngayon kung sino nag-recruit sa kanila, hindi ba? Plus the fact na kung partner ba talaga dyan si kung Mike Defensor, hindi nga. That's the Umuupa. point nga ni Mike Defensor. Oo. Na hindi nga naman siya doon. Lesor, nagre-renta Nagre-renta lang lang. yung KTV Oo. bar na yan sa kumpanya niya. Pambira naman kayo Siyempre, may duty ba ang may-ari niyan na mag-inspect talaga siya dyan araw-araw? Correct. Oo. Wala, syempre. May privacy yan, di ba? Oo, Mother, grabe, no? KTV bar yan Correct. At saka eto Saka nga. no minors allowed. Yes, Oo. for sure.
At saka, Mother, ang dami-daming problema ng Pilipinas. Kung di nga sa OFW, nasa recession na tayo. Last week, nandito po si Miss Cora Guitote at Tama pinag-usapan yun. namin yan. Ang dami-daming yung grabe yung lumalalang krimen sa bansa natin. Daming problema. Unahin nyo talaga yung mga pang-uusig nyo. Pang-igigipit. Yung sa oposisyon. Si Mario Joseph. Dami problema, oh. Oh, yung pangalan nito. NHA. Oh, call out ko na tong NHA, kasi may kasakay ako kanina. Sumakay ako sa National Housing Grab. Authority. Yan. Oh, National Housing Authority. Calling. Bakit naman yung mga binigay nyo kasi mga lote dyan sa Baras Rizal ay laging binabaha? Abot daw hanggang bintana, hanggang bubong pag Oh my bumabaha. Ngayon, sinisingil nyo pa rin ng amortization. Oh, O wow. every month. Siyempre, yung mga tao po, ibibayad nila, ipapayos nila ng bahay muna. Correct. Di ba? Bawat baha kasi lubog sila. Ngayon, sabi ng NHA, hindi, babayaran nyo pa rin. Kung hindi, ay Makikikout ka na. tatanggalin namin kayo dyan. Mali Di ba? yun. So, nagsumulat naman daw sila. Ha? Yung mga kaibigan natin dyan sa Baras Rizal, sa relocation ng NHA, sumulat naman daw po ang mayor dahil pinuntahan nila. Hindi naman pinapansin ng NHA. Kaya, calling dyan sa NHA, gimising naman kayo dyan, maawa kayo sa mga tao, tatanggalan nyo ng bahay. Tirahan. Dahil pinapatira nyo sa lugar na Binabaha. tapos pabayarin nyo ng buo. Dapat may discount na po yan. Or either, i-waive nyo muna habang nyo na yan. nabaha. Oo, i-waiver nyo na yung Diba? collection na yan kasi binabaha naman ng mga tao eh. Di ba? Pero grabe itong bakit ba ginigipit itong gobyerno na ito yung mga hirap? Mahihirap. Oo. Exactly. Well, kaya ganun, Mother, nangyayari. Nakita mo ba yung isang, sa social media, may kumalat na video na tungkol sa isang hindi ko alam kung mag-asawang matanda yon na pinasok ng isang bata sa loob ng pampasaherong jeep. Tapos, ayan, nang humihingi ata ng Pera. limos, nung hindi pinagbigyan or hindi binigyan, ay inano nila, Ayan, oh. binugbog yung matanda. Ayan nakita ko yan Yung, tingnan Ayan, mo, to may dala pang rugby. Ayan, ayan, yung may dalang babae yan. plastic Yan, rugby yan. Ayan, hindi na naman makukulong yan kasi ito si Senator Kiko, Pangilinan. Nag-author nitong batas na below 16 ay hindi po makukulong. Pero ngayon, sinasabi niya na hindi naman totoo na hindi makukulong. Kukunin naman ng DSWD tsaka i-rehab. Teka muna, murder nga yung kaso. Kaso may batas. Yes. Di ba yung nang-shooting doon sa school. May batas po na sa ibang bansa, ganon. Kasi kaya naman ng ibang bansa gumastos doon sa rehab ng bata, di ba? Pero ang ibig nilang sabihin, pag nadadali na sa husgado, ay pag na-convict, sa 18 years old na siya, ay makukulong na siya. Pero in the meantime, 12 hanggang below 16, ay hindi po siya makukulong. Kaya po talagang umiiyak ng todo yung lola ng isang binaril dyan. Ang Yes. liit oh! Oo. Ang liit oh! Alam mo, Mother, ako kasi, yung sabi nga nila, dapat shared criminal liabilities na lang daw with the parents. May nagsasuggest na gano'n na dahil sa pagpapalaki ng iyong anak, hindi mo nabantayan. Ang problema ho kasi, paano naman po yung mga OFW? Dahil nga ho, ang hirap ng buhay dito sa ating bansa. Wala sila. Kailangang umalis ng bansa para isakripisyo. Absent sila. Opo, ang pag-aalaga sa kanilang anak para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Kaso, kasi ako, naniniwala naman kasi po ako, Mother, na mamabing, na exposure po yan ng mga bata kung sinong kasama, nakakasalamuha. Kasi hindi ho 24 bakit hours. si Senator Risa gusto niya ipasabi na yung game developer na taga-Germany? Nako, alam nyo, Sa totoo lang! Yan na yata ang pinaka-weird! para yan yung flower Pinaka-weird na investigasyon talaga yan. Parang yung bulaklak na naging mas na priority pa yung batas ng bulaklak na Ano yan. po sa mga... Ano ba? Itish! Ipapasabi na ba? Ngayon gusto pa niya ang embassy ng Germany ang magtawag doon sa team developer na yan para magtistigo siya dito. Ano naman po ititistigo niya?
Hindi niya kontrolado ang utak ng bawat Ay, hindi niya tao. naman po kontrolado kung sino ang magpapasok dyan sa gaming na yan. Ang inimportante, sinasabi nila na sa gaming daw na yan ay no minors allowed. Hindi ko alam kung paano nila masiscreen Yes. yan. Pero yung ang weird talaga, ang weird na Ng suggestion. na ang dami namang pwedeng ano sa investigate in aid of legislation. Yun pa din, yun pa. Hindi ko alam, gwapo kaya yun? Hindi ko alam. Tsaka ito pa, gusto nila i-prohibit yung gaming. Ha? I-prohibit yung gaming, takatalo talaga kayo. Matatalo talaga kayo sa eleksyon. Mga Gen Ha? Z and everything, Kasi no? mga bata, hindi naman lahat na nag-gaming ay pariwara. Hindi po ba? True. Actually, may I forgot. Yung Hindi batch ata namin, mas supervised ng malala. mga parents. Mas malala pa yung gaming namin dati. Ano ba I yun? forgot na. Kagabi lang we're talking about it eh. I'm having a dinner Ako with nga, someone. nalulung ako dun sa yung bird na... ang tawag dun sa bird na yun. Angry Birds. Hindi, yung bird na ipapakainin ko siya, painumin ko sa ganitong oras. Bird talaga. Kasi inaaral ko bakit itong mga... Tamagotchi! Kasi Oo. mga pamangkin ko gusto rin ng Tamagotchi. Sabi ko, ano ba to? Sige nga. Nag-Tamagotchi din ako. Ito na, isang araw lang, patay na. Yung meron pa yung sa phone kung nasan ka? Ay, Pokemon! Oh my God, isa Ako, pa yon. Na-addict din ako doon. Alam mo ba, kami sa Comelec, meron kaming team building, gender, ganyan. Doon, na seminar. Abay, anong oras pa lang ay kalahati na lang sa amin ang nandoon ay nandun sa mga beach ang mga punong kahoy, yung pala naghahanap ng Pokemon. Iba, abogado pa eh. Di ba? Ano naman yan, that is also, what do you call this, hobby, stress reliever. Doon ko lang na-prove freedom na, mo yun eh, hindi ko choice talaga ako eh. pwede sa virtual na ibon. No, hindi ko talaga Kinakaya. kaya i-care na ganitong oras, ganito. Kaya, yan, sige, i-prohibit nyo ba ang gaming? At siguradong matatalo talaga kayo dyan. Mother, may isa pa. Kasi kinasuhan din ni ni Trillanes, si Senator Marcoleta at saka No. si Senator Cayetano ng cyber libel kasi yung ginawa nilang hearing sa flood control. Anong mako-comment yun dyan? Hearing sa flood control? Yung gumawa sila ng hearing SP sa pa siya Senate. at that time eh. Yes. Paano siya magiging liable hanggang wala silang na-elect na SP, which they did now, na 13 na sila. Si Gatchalian. Hanggang wala silang na-elect under the rules of the Senate. Si SP Cayetano pa rin ang Senate President and under his direction. At aminado naman sila doon. Naupo nga siya doon sa hearing eh. Yes, Andun exactly. pa yung, hindi lang si Senator Marcoleta, ang chair mismo ng Blue Ribbon, si Senator Pia Cayetano, ay nandun. That Exactly. was in performance of their duties. Sana ang libel dyan? Dahil tinawag nila, pinasalita nila yung mga 18 na Marines, yeah. former Sudalo. Retired men in uniform. Teka, you cannot, hindi didikit ang libel when it is, all the information there that's disclosed is privileged. Naman mag-research nga kayo ng mabuti dyan. Anong sinasabi mo na hindi valid yung na yun, yung hearing na yun, bogus yun? Aba, i-prove mo muna na yung rules of the Senate they did not apply at the time na wala pa silang nai-elect na Senate President. Labo mo naman eh. Oo. Na parang sobra-sobra na itong stretching the law, bending the law, Yeah. stretching the facts. Yun, Grabe, kala no? nyo ba sa batas? Plastiko? Ayaw ko dyan eh. Yung sobra na eh. Alam mo, yung talagang libel na yan, dapat talaga i-decriminalize na yan. Oo. Wag na yan kasi tayo mga nasa media, ginagawa nila yung parang patalim sa ilalim ng ulo natin. Kaya ano na lang, Mother, yun nga, i-penalize. No, it's fine. Oo. Gusto Tsaka, nila, multahan. pag public official ka, di ba hindi ka dapat onion skin Hindi. na Hindi talaga, dapat. di ba? Balat sibuyas ka. Oo. Wala. Ba't ka nagpa-public figure at At saka, public lumabas ka di ba, na ang ayoko lang is yung, ako nga, again, sabi ko nga, yung not unless dinidiktahan ka ng mali or iniinsulto ka ng hindi totoo. Sana lang kung Magkaiba na pupunta yun. ang mga tao. Kung kaming mga nasa media, lagi nyo naman kaming tatakutin na lagi ko na lang sasabihin, gwapo ka.
Bubulahin kita. Kahit hindi totoo. Diba? Diba? Bawal ba yun magsabing magnanakaw kayo? Oo. Anong masama? Ang totoo naman ng pangungurakot ang siyang sanhi ng punot Problema. dulo ng ating pakahirap ng mga Pilipino. Ano naman masama doon? 'Di ba? Kung hindi ko naman sinabi kung sino ka talaga na nagnakaw ka. Pero kung ako pinatawag diyan sa Congress, kaya akala ko nga ipatawag ka doon eh. Oo nga Para eh, pa no, sumikat hearing. sana tayong dalawa doon. Nasasabihin, pag nandun na kasi kami sa loob, at nag-hearing na, privilege na lahat yan. Oo. Hindi mo na kami pwedeng kasuhan ng libel. Hindi ako mahanap eh. Hindi nila mabigay yung... Hindi ang ihirap naman. Ngayon, talagang cyber libel kasama ka na sa SMNI. Yes. Oo. Talagang, Diba? alam You know, mo, ako first time mother. This is the first time na may nagkaso sa akin. Oo. And this is the first time na nakaka-proud na kasuhan ka. This is your badge Diba? of honor. Badge of honor. As a media personality. And you're Itong- fighting for what is Yeah, right. the truth. The Diba? truth. The truth. Diba? Diba? And nothing but the truth. Ha? So, sabi nga, di ba, sa Biblia, ito kayo, magpapastora na ako, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong didibati sa akin sa Biblia, I am the Oo. way, the truth, and the and the life. Kaya ako Sabi ni siliman yan Lord. eh. Oh. Sa siliman ang motto, Via Veritas Vita. Oh, bongga. The way, the truth, and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. life. Again, bawal ang mag-discriminate at makipag-away sa ibang relihiyon. Di ba? Mother, Yan. last message mo. Anong message mo kay BBM? BBM, aalis ka na naman. Iwanan mo na naman kami. Ang taas-taas ng inflation mo. Tapos, unemployed 15 million. Underemployed 15 million. Unemployed 2.4 million. Ang growth rate ng economy, 2.8% lang. At ito'y uutang ka na naman. Utang ka na naman, pupunta ka na naman doon. Gala ka ng gala. Utang ka ng utang. At Abay, kung anak ka lang ng ibang tao, dapat sa'yo, paluin na eh. Di ba? 7.2 trillion daw ang budget na kanilang... Magsusuno na, Kati. Oo nga. Naku, ano Ay, kayang nako. report? Ayan ang sinabi noon ni BBM. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Message mo kay Martin. Ay, Martin! Kumusta ka na? Nasaan ka na? Kumusta ka na dyan, Martin? Saan ka nagtatago? At yung pretend na may sakit ka, wag mo na kaming yan, lukuin dyan. Ang sabi ng Supreme Court, exactly what I said. It is unnecessary. It is not verified that you are so sick that you cannot be cured here in the Philippines. It is unnecessary. Di ba? Sabihin mo na may sakit ka nga. It's unnecessary na kailangan magpagamot ka doon abroad kasi ang dami namang dalubhasang doktor at surgeon dito sa Pilipinas. Kaya ikaw, Martin Romualdez, ang payo ko sa iyo ng lola mo ay magsabi ka na kung sino talaga ang mastermind. Ayun na nga, mother. Take it away.